This video is going to be another stock chart analysis video and here are the 10 stocks na i-review ko for today. So punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. Last stock chart analysis video nagawa ko nung August 27. So ayan yung ating vertical line. When I reviewed the PSEI a few days ago, nagkaroon nga siya ng sell down the day before. So yun yung August 26. And somehow nabawi niya yung move na yon, yung selling na yon, tapos tumaas ulit siya nung August 27. And na-mention ko nga doon na somehow okay siya kasi na-negate yung candle pero nabababaan ako sa volume na ginawa niya, no? Kasi although yung candle, maganda yung naging galaw, nagkaroon ng gap up open, hindi enough, no? Para ma-overcome truly yung selling pressure na ginawa niya. So, ang nangyari, nagkaroon lang din ulit ng bentahan after a few days. So, siguro may mga market players din na hindi bumilib sa naging galaw ng PSEI nung August 27. And there are a couple of drawings here. So, na-explain ko yan nung nakaraan na PSEI is moving either in a downward channel or a falling wedge. So, both of them are bearish patterns and in order to negate the downward move, at the minimum, ang kailangan gawin ng PSEI is to break out or move outside of that pattern. So, in this case, kung falling wedge man, dapat lumabas siya sa upper part ng trend line na to. And kung downward channel move, dapat ito yung trend line na mabutas niya, no? So, we're still going to retain yung mga drawings natin ito kasi wala naman siyang nanenegate obviously na trend. However, I'm going to remove yung consolidation niya dito. So, I no longer see kasi na gagawin niya yung buong consolidation na yan in the coming days. So, mukhang ito yung gagawin talaga niyang galaw. Susundin niya yung falling wedge na pattern or yung downward channel na move. And sabi nga natin, no, ever since the start of August and around late July, yung 6223 is a critical level kasi major support line siya eh. Pero nag-breakdown na dyan, nagkaroon ng dead cat bounce, no, reversal, pero pumunta ulit sa ilalim. So, I'll have to consider yung 6223 now as the resistance. So, mukhang bumigay na talaga yung support dito. So, in this case, for the PSEI, not looking good because andyan yung mga immediate resistances natin sa upper part ng trend line. And then, yung 6223, mukhang mag-act as resistance na to, no? So, ibig sabihin, mahirap-hirap yung levels ng 62 hanggang 6250 na levels kasi may tatlong resistance dyan. Tapos, nakaabang na agad yung mga MAs, no? So, it will take really good sentiment para bumalik pa yung PSEI sa 6.3 levels, no? Or even go sa 6.4 na levels. So, let's see. Baka ang inaantay nito is 3Q na reportings para mapagalaw yung mga blues at mga large cap stocks natin. So, mukhang in the coming weeks pa natin malalaman. So, punta tayo sa unang stock na i-review natin. So, that's Glow. So, for Globe Telecom, the last time that I reviewed this stock, August 19, so, ito yan, yung vertical line. It made significant changes already, no, since the last review. So, ang nangyari dito sa Globe, dapat dito lang siya maglalaro, no, sa loob ng consolidation, yung box na create natin. And kung makikita nyo dito sa August 22, nagkaroon ng breakdown, no. Nabutas niya yung S1 support, which is the low of the range. So, somehow okay kasi bumalik naman siya sa loob and mukhang magkakaroon nga ng consolidation ulit. Ang problema nagkaroon ng selling ulit the following day, August 26, tapos dire-diretso na. As you can see, hindi na nag-support yung S2. And if you've been following the news, no, if you've been reading some articles, the most probable reason kung ba't nangyari yun is dahil dun sa konektadong Pinoy Bill, no? So, syempre, mag-i-increase nga yung competition since potentially may mga papasok ng mga new players, no, to provide broadband or internet services sa Pilipinas. So, syempre, magdi-decrease yung income ng Globe. And I've mentioned this last time, yung inaasahan kasi ng majority of the investors and even the traders for Globe is for GCash to make an IPO. Kaso, laging nadi-delay. So, mukhang napapasell talaga yung karamihan sa Globe kasi nasasayangan sila sa opportunity cost, no? So, nililipat nila sa ibang stocks or sa ibang investments since walang nangyayari sa Globe. So, of course, nagkakaroon ng cut loss or bentahan, no, sa stock na to. So, nag-breakdown na sa S1 and S2. So, of course, we're going to look at possible support areas next.
since magda-downgrade lahat ng support na yan, no? So, tingnan natin kung nasaan yung possible na S1 niya ngayon. So, lalagyan ko lang muna ng line dito sa 1.5 level. So, tingnan natin kung ba't siya nagkakaroon ng support dyan or temporary support lang. Okay, so kaya siya nagkakaroon ng support is because of this price interaction, no? Around 7, nearly 8 years ago pa. So, ang tagal na. So, nagkakaroon talaga siya ng multi-year lows. So, nagkakaroon talaga ng malakas na bentahan, no? So, dito siya nagkakaroon ng support. But if we're going to be specific about it, yung level na to is 1475.21. And then, meron tayo ditong 1450.62 na level. So, ibig sabihin, ito yung S1 natin, yung area na yan. Tapos, tingin pa tayo towards the left kung ano yung possible next na support. So, medyo malalim. Andito yung double bottom niya na support sa 1315, no? So, balik tayo sa present day. So, ibig sabihin, yung 1475 together with the 1450 level, yung ating S1 na yan, no? So, i-consider ko na yan as S1. Tapos, yung 1315 na level, ito na yung i-consider ko as S2. So, ayan yung mga key support areas ngayon ng globe, no? So, medyo malalim. Pwede pa palang mag-drop further. And, syempre, yung ating level dito na support before sa S2, syempre, yan na yung gagawin nating R1. And then, yung base niya before sa lower part ng range, syempre, gagawin na nating R2 yan. So, tatanggalin ko na tong box. And then, yung R1 before, syempre, gagawin ko ng R3 yan. Kasi meron na tayong R1 saka R2. Tapos yung 1841, gagawin ko na ring R4. So, ibig sabihin, matagal-tagal pa before bumalik yung globe sa 19 to 2,000 levels. Kasi at these prices, tingnan natin kung ilan yung resistances na pwede nyong ma-encounter, no? So, meron tayong R1. Pag humina yung stock, pwedeng pumunta pa sa ilalim para mag-consolidate, no? Or dumiretso siya sa R2. Tapos may consolidation na naman ulit dyan. And then, possible na mag-test siya sa R3. Pag nanghina, bababa ulit. So, kung lumakas naman, pwedeng maka-encounter ulit ng resistance sa R4. And with how things are doing, mukhang mahirapan siyang butasin lahat ng resistances na yan ng ilang araw lang or weeks, no? So, without proper sentiment, it will take months before umabot yung price ng globe sa 1.9. On a price action, no, technical analysis perspective, syempre, hindi naman natin masasabi, malay natin ba, kung magkaroon ng good sentiment, nag-announce sila ng Gcash na IPO, although out of the picture pa talaga kasi wala silang kahit anong sinasabi about it. Then, syempre, baka manumbalik, no, yung positive sentiment ng mga tao sa globe. Pero since wala silang napapag-usapan, then mukhang walang mangyayaring IPO this year. So, lahat ng pinag-usapan natin na levels, resistance levels pa lang yun, no? Hindi pa kasama yung possible na resistance na gagawin ng mga MAs natin, MA20, MA50, and MA100. So, things are definitely not looking good for globe at the moment. So, later, mapapag-usapan ko yung TEL, which is another telco stock. And you'll see how they look the same kasi halos same yung negative catalyst nila. So, next up, LTG. So, for LTG, last review ko nito is August 22. So, ayan yung vertical line. So, tanggalin na muna natin. And during this time, ang inaabangan nga natin na resistance is yung around 14.10 na levels because ayan yung kanyang multi-year high, no? And nag-breakout siya actually noong August 26. Pero hindi niya na-sustain yung breakout na yun, no? So, pwede pa nating i-consider still yung R1 na to as a resistance kasi hindi siya nagkakaroon ng significant na breakout na confirmed, no? Pero yung ginagawa niya ngayon in the short term is mukhang nagkikreate siya ng consolidation sa area na to. So, syempre, i-retain ko pa rin yung levels na to sa S1, S2, S3 as well as the resistance levels, no? So, napag-usapan ko yan before yung R1 at R2. So, you can just simply check yung video ko sa LTG a few days back. So, halos same pa rin naman yung bias ko dyan. And meron tayong X-date sa September 8, no? For LTG. So, around 2% na div rate yon. So, kung dito lang maglalaro yung prices around 14 price area, pag nag-drop siya ng around 2%, so, technically, intact pa rin naman yung uptrend ng LTG. So, that's looking good still. Sa mga nitong galaw ng stock, no, ang ayaw lang naman natin is either nagbe-breakdown siya sa mga support na key levels or nagbe-breakdown siya sa mga MAs na key levels niya. Pero sa ngayon, it looks like profit taking ang nangyayari. Syempre, umihina yung PSEI. Of course, hindi magiging sobrang bullish
karamihan ng mga traders or investors sa mga particular stocks. So yan lang yung dapat nating abangan sa LTG kung magbe-breakdown siya sa key levels and sa MAs. Pero definitely maganda for LTG if magbe-breakout pa siya above 14.34 price area, no? So may chance siyang mag-reach ng 15 kung maganda yung breakout at follow through niya sa area na to, no? Sa current range high niya. So next up, MREIT. So for MREIT, recently na pag-usapan ko rin to nung August 20. So a few days back then. So last time na na-review ko siya, nagkaroon ng resist sa R1 levels, no, 14.65. And then nagkaroon siya ng breakout, tapos nagkaroon ng bentahan. Pero ang maganda doon, hindi na siya ulit bumalik ng 14.65. So currently above siya ngayon ng 14.65. So mabuti naman na hindi na siya ulit nag-revisit dito sa S1 support niya, and it looks like tapos na yung nangyari niyang consolidation, no? So we can remove the box here. So ang nangyari, nag-breakout nga at nagtuloy-tuloy yung move ng MREIT. So in this case, for 14.65, since meron tayong previous resistance dyan, yung S1, ito na yung gagawin nating support niya, no? Kasi resistance yan before, and clearly nag-breakout na siya na may follow through. So syempre, role reversal, convert na natin yan. And i-upgrade lang natin yung S1 support into S2. So, ang possible support niya sa ilalim is syempre yung base pa rin dito before. However, I can see that MA20 and MA50 can act as the moving support already kasi nag-breakout na yung stock and above na yung mga MAs na to sa structural support nila. So, 15.04 is the possible R1 since swing high natin yan in the recent days. So, andun pa rin yung R2 natin sa 15. And it looks like nagkaroon ng bentahan dito sa R1 sa 15.04 because of the psych resistance, no, sa 15. So, very minor resistance lang. So, ngayon, mukhang dito magkakaroon ng consolidation yung MREIT before it decides to either move higher, no, kung malakas pa yung buying pressure niya, or it will make a pullback sa S1, no, to test kung strong support ba talaga yung level na to, yung around 14.60 na levels. So, either way, basta hindi na mag-breakdown sa S1, looking good for MREIT currently. The trends are still intact and maganda naman yung volume nung nagkaroon siya ng breakout. So, okay so far for MREIT. So, before ako mag-continue sa next na stock, gusto ko lang pag-usapan yung recent milestone ng channel. So, I posted this already last time pero ipapakita ko lang din ulit dito sa video. So, the channel just reached 900 plus subscribers. So, nung nakaraan, 800 lang to. So, I just like to say thank you sa mga subscribers and sa mga viewers for continually watching this channel and subscribing, no? So, malapit na tayo dun sa next na milestone which is 1,000 subscribers. And nakita ko lang sa analytics ko sa channel, so for the last 28 days, so itong halos buong month ng August, no? So, more than half of the regular viewers sa channel na to is already subscribed. So, that's 50.5%. However, yung regular viewers ng channel na to, yung nakalagay sa not subscribed, around 49.5%. No? So, halos kalahati ng mga regular viewers or casual viewers are not yet subscribed. So, if you've ever found value sa channel na to or marami kayong natututunan regarding sa mga videos, so I'm just going to ask a favor na for you to subscribe sa channel na to so we can reach the next milestones, which is yung 1,000 subscribers or possibly even 1,100 or 1,200 na subscribers. So you can just click the like button sa video na to and subscribe. So we can create better content and more quality videos. So, balik tayo ulit sa mga charts. So, andito tayo sa next chart natin which is PhilRT. So, PhilInvest REIT. I remember reviewing this stock several times pero hindi ko alam kung bakit nawala yung mga lines or yung mga key levels, no? So, ulitin na lang natin ulit since medyo matagal naman na ata nung huli kong na-review to. I think July pa. So, for PhilRT, clearly, naglalaro rin siya sa consolidation. So, ito yung levels na yun, no? Nagkaroon siya ng breakout around first week August. So, ito yung resistance kasi niya before yung level na to, no? Yung 3.49. And nagkaroon siya ng breakout and as you can see, dun din siya nakahanap ng support sa 3.50. So, ito siya, no? So, syempre, yung 350 natin, yung gagawin natin ngayon na S1. And yung previous naman na base niya, na consolidation din before, ito yung low ng July 31. So, around 3.39 levels yan. Gagawin nating S2.
So, eto yung nag-breakout siya sa high na 3.70. So, nagkaroon ng fake out, no? Kasi yung resistance talaga ng stock na to is 3.68 level eh. Nag-breakout siya pero walang nangyari, no? Nagkaroon ng pagbaba in price after the breakout. So, 3.68 to 370, gagawin pa rin nating R1 yan. So, tingnan natin yung possible na next na resistance for PhilRT. So, very obvious, meron tayong previous low sa area na to. So, that's 4.01. So, most likely because of a psych support before. Since fairly recent lang yung IPO nito, nung 2023 pababa, no? So, 4.01 yan. So, syempre, kung previous support yan before, we can use that as the resistance. And sa ngayon, meron siyang confluence sa psych resistance sa 4, no? So, R1, 3.68, 370, PhilRT is 4. If you've watched yung previous videos ko sa analysis ko sa PhilRT, na-mention ko doon and madalas ko naman minimension, lalo na pag pinag-uusapan ko yung mga REIT na stocks, no? Hindi ito sa pangbabash ko sa REIT na stocks, ha? Hindi to bash. It's just talking about yung typical na move or typical movement ng REIT stocks, no? So, whenever REIT stocks kasi make a breakout or make a move, you don't actually expect them to be very volatile, no? Hindi sila yung tipong pag nagkaroon ng breakout, in a span of a few days, mag-i-increase sila ng 10 to 15%. So, ang nangyayari, pag nagbe-breakout yung mga REIT stocks, madalas yung galaw talaga nila mabagal, no? Magja-jump sila ng 1 to 2% sa isang araw, tapos magre-retrace ng 3%, di ba? Tataas ng 4, 5%, magre-retrace ulit. And halos sa karamihan ng mga REIT stocks makikita niyan sa RCR, sa A-REIT, no? Sa kaka-review lang natin yung M-REIT, pagka-breakout niya, ang tagal pa ng consolidation before nag-move higher. So, the reason for that is because yung REIT kasi, pinapasok talaga yan ng mga traders or ng mga market players because of the dividends involved. Kasi nga, yun talaga yung selling point ng REIT eh. I think around 90% talaga ng income nila required nilang ibigay as dividends. So, ibig sabihin, yung natitirang 10% or near that amount, yun lang yung amount na meron sila in order to expand the business. So, ibig sabihin, hindi mo mako-consider na growth stock siya kasi hindi nga ganun yung amount na na-invest niya pagdating sa expansion. So, ang nangyayari tuloy, yung mga mother companies nila, no, is nag-i-infuse na lang ng assets dun sa mga REIT stocks. So, halimbawa, sa M-REIT, no, yung mga previous real estate properties ng mother company nila is binibigay nila dun sa REIT stocks. Ganon din sa A-REIT, ganon din sa DDMPR. And yung isa nilang option, kung gusto nilang mag-expand ng assets nila na hindi galing sa mga mother companies nila, so pwede silang mangutang sa bangko para makapag-expand. And yun yung ginagawa karamihan ng mga REIT stocks, no? That's why nagbe-benefit yung mga REIT stocks kapag bumababa yung interest sa mga utang nila. Kasi pag bumababa yung interest sa mga utang nila, mas na-entice sila, no, na umutang ng mas malaki kasi alam nilang mas mababa yung interest na babayaran nila. So, somehow good kasi nagkakaroon sila ng more money in order to expand and syempre, mas marami yung pwede nilang mabigay na dividends since hindi na pupunta sa pagbayad ng utang. So, because of that stability, syempre, you don't expect na magkakaroon siya ng very volatile moves kasi nga, hindi naman capital appreciation yung main focus ng mga players or mga traders na pumapasok dito. So, pansin nyo dito sa PhilRT, nagkaroon na siya ng very significant breakout nung July 2. So, nagsimula yung consolidation na yan February 2024. So, isipin mo, lagpas isang taon, no? So, around 1 year, 5 months, no? 1 year, 4 months yung breakout na yan. And after that breakout, yung in-increase lang ng stock is around 12% at current levels. So, hindi ganun kaganda yung naging galaw niya kasi may mga ibang stocks na pag nag-breakout sa ganyang level ng consolidation, they already increased by that amount and even more than in a span of 3 days, diba? Pero nga, yung sa mga stocks kasi na ganun, sobrang volatile niya, pwede din magkaroon ng selling, no, after. Kasi karamihan ng mga market players or mga traders are after the capital appreciation. So, dito sa PhilRT, 2 months nag-up siya ng 10%. So, ibig sabihin halos 5% yung ginalaw niya every month, no, na pataas. So, ibig sabihin, para maabot niya yung R2 from the R1, ilang percent ba to? 8%. So, pwede nating masabi na kung magiging positive pa rin yung galaw ng PhilRT, it will take nearly 2 months, no? So,
probably around September to October pa niya pwedeng mapuntahan if we're just going to base it sa price action, yung price na yan, no? Pero syempre, pag nagkaroon pa ng bentahan, pwedeng dito lang siya ulit magkaroon ng consolidation, much like your MREIT before siya mag-move higher. So syempre, matatagalan ulit yung time na mapuntahan niya yung next target price sa 4. Pero ayun nga, if you're in it for the dividends, then bonus na lang actually yung capital appreciation. Since kahit naman mag-increase yung price, hindi naman masyadong iniisip ng mga investors yan because ang inaasahan lang is gumanda yung mga dividends, no? So, ayun lang for PhilRT. The trend is still intact. Iwasan lang siguro na mag-breakdown sa S1 or S2 because magiging matagal yung consolidation yan and mas matatagalan pa siyang ma-hit yung target price sa 4. So, next up, XG. So, Next Gen Energy Corp. So, sa ngayon, nagkakaroon siya ng consolidation. So, sa level na to. So, kita naman natin since end of July. So, halos isang buwan pala siyang nagkaroon ng consolidation. Pero very illiquid yung stock. So, makikita nyo bungi-bungi yung galaw niya. August 13, meron siyang time na 3.40 lang nagkaroon ng trading. So, outright, nakikita ko agad na very illiquid yung stock. So, yung key levels nito, 3.26 yung low. So, alam nyo na, syempre, yan ang i-consider natin as S1 kasi yan yung lower part ng range niya eh. And then, possible S2. So, wala na kasi tong previous na candles no below 2024 kasi nung 2024 around July siya nag-IPO. In this case, I might consider eto na as the next structure support no sa 2.49 na level. So, kung magiging strict lang tayo sa technical side of things, ayan yun. Kasi wala naman ng ibang support eh. However, there's a possibility na magkaroon pa rin naman ng support sa 3 kasi psych support yan. And nakaabang na rin doon yung MA50. No? So, hindi naman ibig sabihin na pag nag-breakdown siya sa S1, diretso to sa S2. May immediate at minor support lang tayo sa 3 pag nangyari yun. Tapos, sa resistance naman, 3.54. So, yan yung ating R1. And then, yung all-time high niya dito sa 3.91. No? Yan yung ating R2. So, for XG, Next Gen Energy Corp, mukhang nagkakaroon lang siya ng consolidation and it's following a descending triangle pattern. So, ito siya. So, if you've been watching yung mga previous videos ko when I talk about downward or bearish patterns na mga move like descending triangles, falling wedge, downward na channel moves, very significant yung upper part ng trend line niya kasi in order to negate yung move na yan, kailangan niyang mag-break out sa trend line na yan, no? And most of the time, sa mga triangles na to, hindi niya kailangan puntahan lahat ng bakanting space in order to make the move, no? Madalas, 50% of the pattern up to 3/4 or 75% pwede na siyang magkaroon ng move. So, kung babasehan lang natin dito, most likely mid-month September up to this area, no, pwede siyang magkaroon ng galaw kung magbe-breakout na talaga siya or magbe-breakdown. And kung susundin lang natin talaga yung chart pattern na ginagawa ng XG, so ito kasi yung peak nung upper part ng trend line, tapos ayan yung base. Pag nag-breakdown siya dito, at a minimum, yung potential target niya is around 2.89 na drop, no? So, pag nag-breakout siya dito naman, pwedeng mag-resist din yung 3.54. So, ang mangyari, ang gawin na niyang pattern is itong consolidation, no? Mas tumagal tuloy. So, ang gusto nating mangyari sa XG, kahit before September na, no, dapat mag-above na siya ng 3.54. So, mas maganda na dito siya magkaroon ng consolidation para dito siya mag-build up ng volume. So, mag-breakout siya sa R2 after nun. Pero sa ngayon, bearish yung signal na pinapakita ng XG. Kasi nagkakaroon siya ng consolidation sa ilalim. So, in order for this stock to become bullish or somehow have a positive sentiment, kailangan mag-above siya ng 360 in the coming days. Dapat wag niya nang antayin tong move na to kasi pwedeng mid-month to 3rd week September no mag-breakdown siya and mahirap yun kasi makabang agad yung 3 na support. So, next up, Plus. So, for Plus, last time I reviewed this stock, August 20. And ano yung napag-usapan ko doon? It's most likely moving in the smaller symmetrical triangle na ginagawa niya. Pag-usapan muna natin yung kakasabi ko lang pala kanina, no? Sabi ko nga, whenever these patterns are created, hindi niya kailangan kumpletuhin yung space na ginagawa niya in order to make a significant move. Madalas, kalahati or 3/4 of the way, makakita ka na ng galaw. So, halimbawa, dito sa Plus, kung tatanggalin ko lahat ng arrows, tapos tanggalin natin itong R1 na level, tapos tanggalin ko rin yung MAs, and itong smaller symmetrical triangle na ginagawa niya, ano yung nakikita nyo?
ito yung malaking triangle and dito banda yung kalahati niya. Tapos yung 3/4 of the way somewhere here, no? Ito yung 3/4. So dito, nagkaroon na siya ng breakdown sa area na to. Kasi in between na siya ng 50% to 75%. So nasira niya na yung ginagawa niyang pattern, no? So in this case, yung plus nag-breakdown na dun sa symmetric triangle niya. So, ang next na possible support niya itong S1 na syempre. So, ibig sabihin, pwede niyang ma-revisit ulit yung prices around 18.35, no, kung walang sumalo dito. So, para sa akin, ito yung major support area niya actually. Pero ngayon, meron tayong immediate support na pwede kong i-consider lang na minor kasi nagkaroon siya ng support around these areas eh. Pero sa mga cases kasi na ganito, na nagbe-breakdown siya sa symmetric triangle, mas inaasahan kong mag-support talaga yung naging points nung bottom part ng trend line. In this case, ito yan, yung S1 at S2. Pero possible pa rin naman na mag-support itong 23 levels, pero mas leaning on more ako na ang stronger support is itong S1. So, pwede pa rin bantayan itong 23, 22 na levels, pero immediate support lang siya para sa akin. So, in this case, tatanggalin ko na yung symmetric triangle niya na maliit and then yung malaki. So, nasira niya na kasi yung pattern na yun, no? So, ang pwedeng gawin na ng plus is mag-consolidate siya from 23 to 33.80 na price area. Ito yung possible consolidation niya, no? Pero leaning on more nga tayo na i-revisit niya yung S1. So, let's see. Pag naging strong support ito, pag nagkaroon ng pagtapik sa 22 level, tapos tumaas siya, then syempre, i-upgrade natin to. At gagawin nating S1 sa ngayon. Pero ngayon kasi too early to say pa kung magiging strong support yung 23 price area. So wala namang difference halos sa ginawa nating mga key levels. Same pa din. Nabasag lang ng plus yung symmetric triangles niya na ginagawa. So mas naging bearish yung outlook natin sa kanya. And clearly, hindi na rin pinapansin ng mga market players to dahil for several days already, ang baba na nung volume niya and below na nung volume average. So, most likely, nakapag-transition na palabas yung mga major players sa stock na to. So, sinasabi ko ba natapos na yung plus? Hindi rin kasi clearly may volume pa naman. So, there are still traders here na pumapasok. Kaso lang, hindi na kagaya ng dati, no? Hindi na siya ganun ka-hype. And syempre, may mga bagong sentiment na pumapasok kagaya ng konektadong Pinoy Bill. So, probably, traders are already waiting for mga possible moves na mangyari at nagkaroon na sila ng mga funds in order to trade further sa mga ibang stocks, no? So, magkakaroon na lang naman siguro ulit ito ng hype or ng news at possibly magiging trend talaga to ulit pag nag-breakout siya sa R1 kasi nagsisignify yan na lumabas na siya sa consolidation, no? So, at 34 levels, probably magkakaroon ulit ng price interaction sa stock na to. Pero, gaya nga ng sabi ko before, mukhang mahirapan na tong makapunta, no, above 40 na price area sa dami-dami ng resistances nito. Na meron na tayong R1, tapos meron pa tayong R2 na makapal, and then lahat ng MAs nakaabang agad, no? So, medyo mahirap na yung magiging galaw ng plus. So, mahirap na tong pumunta above 40 unless sobrang ganda ng sentiment, which is unlikely anymore. So, next up, MEG or MEG. So, for MEG, this stock before nagkaroon siya ng breakout, no? Sa area na to, around August 7. Kaso pagka-breakout niya, bumalik ulit sa consolidation, no? So, eto siya. Tapos, ang kine-create niyang bagong range is ito ulit ngayon. So, definitely hindi maganda. Kasi dapat pag nagbe-breakout yung stock, ayaw natin na bumabalik siya ulit dun sa consolidation eh. Kasi syempre weakness yun, di ba? Magkaiba yung pullback sa bumabalik talaga dun sa ilalim ng range. So, sinasabi sa atin ng stock na yan na hindi ganun kalakas yung buying pressure kasi walang nagsusupport dun sa breakout point niya. So, in this case, pwede na natin tanggalin itong previous range niya and focus tayo dito sa ginagawa niyang range ngayon. So, 215, ayan yung ating R1 for MEG. And meron din tayong swing high dito sa 2.17. So, pwede nating makonsider syempre as R1 yan, no? So, range na yan. And meron tayong 2.23 resistance. So, syempre R2. And 2.36 as R3. So, for the support area, meron tayong support sa 2.02. So, yun yung S1 natin. Yan yung previous range niya. And possible din na meron tayong support sa 2 as the psych support. But the S2 for this stock is itong level niya sa 1.97. So, makapal-kapal naman pala na resistance, no? From 1.97 to 2.02. Kasi
ito yung main support niya sa bottom ng range. Tapos ito yung support na swing low niya before. Tapos andyan pa yung MA50, no? So, somehow the medium term and long term trend is still intact. So, nag-resist yung 2.15 sa area na to. So, most likely because of the 2.17 resistance. So, ngayon yung MEG is experiencing a retracement or pullback na medyo malaki kasi nag-below siya dun sa previous resistance niya sa 2.08, no? So, definitely hindi okay kung magbe-breakdown pa siguro ito sa S2. Kasi that would mean below na siya ng MA50 and MA20, no? At ang next niyang pwedeng i-revisit na support is yung previous range niya na. So, ito siya. So, yan yung magiging nating S3. And possibly may confluence doon kasabay ng MA100. So, yan na yung magiging last line of support. Pag nag-breakdown pa yun sa S3 tapos bumaba ng MA100, no? Pwedeng i-continue na lang niya yung consolidation niya dito. So, definitely hindi maganda yun for MEG. So, syempre, ang gusto natin mangyari, as soon as possible, mag-breakout na siya sa R1 kasi nagkaroon naman na siya ng maayos na consolidation. And definitely optimistic kung magbe-breakout siya dito sa R2 and R3 kasi ayan yung kanyang 52-week high. So, yan yung dapat nating abangan. So, immediate target for MEG, breakout from R1 and R2, and optimistic target, breakout sa R3. So, next stock, Load. So, Lodestar. Last time na na-review ko to, nagmo-move siya sa isang downward na channel and as you can see, yung mga key levels natin, nalagpasan niya na, no? So, ano ba yung napag-usapan ko dito dati sa Lodestar? So, downward channel move and madalas ko nga sinasabi, in order for the downward move to be negated, kailangan niya mag-breakout sa upper part ng trend line. So, ginawa niya yun actually nung August 19. Pero nagkaroon ng fake out and then na-confirm niya yung breakout nung August 22, no? And ito nga yung ating previous support sa S1 and S2. So, ang ganda nung naging move ng Lodestar because of the breakout with volume nung August 22, no? So, tanggal na natin tong upper part ng trend line at yung downward channel. Yung arrows, tanggal na din natin and wala nang significance tong support kasi nalagpasan niya na yung mga upper part ng trend line niya. So, ang nalagay natin na resistance nun is yung R1 and R2. So, during August 2022, the price reached as high as 0.51. So, nagkaroon ng bentahan dyan, most probably because of the R1 resistance, no? Then, the following day after that, August 26, nag-breakout ulit, pero nag-resist sa R2, sa 0.63. Tapos, nag-create siya ng consolidation dito and nag-breakout last Friday. Tas ang ganda nung galaw. And I think the catalyst for this is because pinag-iisipan yung Lodestar as linked dun sa blockchain, no? Or crypto na lumalabas na articles with regards sa government and meron atang gustong magkaroon ng parang backdoor play ba sa Lodestar na related din sa blockchain, no? So, syempre, since this is a third liner or fourth liner na stock tapos illiquid, madaling bombahin, no? So, onting millions lang in trade value, pwedeng marami nang ma-hype dito kasabay ng speculation. So, ang taas na nung ginalaw niya pero yung trade value nito is actually 22 million lang. So, this means yung mga naging galaw niya dito before, less than 10M lang, less than 15M lang yan. So, clearly, small funds and retailers pa lang yung nakakapasok sa stock na to. So, treat this like yung mga ibang plays din na nangyari na anytime pwedeng magkaroon ng bentahan, no? Any second or any minute. Kasi pag nawala yung high, pag na-cancel yung mga sentiment, no? Pag naglabas na hindi totoo, pag nagkaroon ng mga disclosure na ganito, ganyan, pwedeng magkabentahan din agad yan. Pero sa ngayon, no? Nagiging maayos pa yung galaw niya. Syempre, may hype pa tapos andyan pa yung trend. So, tingnan natin yung mga possible key levels nito. So, syempre, yung R1, gagawin na natin yan na support. So, S2 na to. And yung R2 niya before, syempre, gagawin na natin yan as your S1. So, pwedeng dito siya maka-encounter ng support kasi yan yung previous resistance. So, umabot yung price as high as 0.84. So, tingnan natin towards the left bakit nagkaroon ng bentahan. So, ayun, kita natin kaagad. Meron siyang triple top around this level. So, ito siya. So, nagkaunahan ng bentahan kasi ang main resistance ng stock na to nasa around 0.88 pala. So, ayun yung reason kung bakit may triple top tayo sa 0.88. Tapos, siguro advanced benta, no? Ayaw na nalang paabutin ng 0.88. So, sell on strength ang nangyari. So, ibig sabihin, ang next level na kailangan bantayan dito sa Lodestar is 0.88. So, after that, ano ba yung possible next na resistance? So, 1.04.
So, clear yan na meron tayong swing high and possible piso or 1 as the psych resistance. So, ibig sabihin yung 0.84 to 0.88 gagawin ko na tong R1. So, in between nila yung resistance. And then, 1.04 R2 and may 1 sa psych resistance. So, yan yung mga possible levels na maka-encounter siya ng selling pressure, no? As potential price targets. So, nakita nyo naman dito, nagkaroon ng bentahan kasi inunahan na nila, no? Baka mahirapan magkabentahan sa 0.88. So, key level to watch yan. Tsaka, resistance levels pa lang yan, no? Pwedeng mag-break even yung mga nakakuha na ipit, no? And dito ngayon, yung mga kumuha sa levels na to, although maliit, no? Pwedeng mag-cause yan ng domino effect kasi up na sila ng around 97%, even 112, 113% sa key levels na yan. So, pag nagbenta yan dyan, tapos nakita ng mga bumili dito na mahina, pag nag-cut loss sila, then syempre, pwedeng dire-diretso yung benta, no, towards S1. So, yung mga stock na ganito, hindi ito dapat tinitrade kung hindi mo kayang mag-monitor. Kasi sobrang bilis ng mga galaw niya, no? Hyper momentum stocks. So, kung meron ka ng stock na to below S1 or below S2, congrats. Ang taas na ng profits, no? Around R1, R2 na levels if you're able to sell. But if you're planning to trade this stock, no, very risky since ang taas na ng run-up niya and walang significant na consolidation to indicate na nagkakaroon siya ng very good support. So, let's see in the coming days or weeks kung magkakaroon ng improvement sa Lodestar at ipakita niya sa atin na meron talagang play na mangyayari at hindi lang siya basta-basta hyped and sentiment-driven na stock. So, next, SMPH. So, for SMPH, last time I reviewed this stock, August 19. So, nearly 2 weeks ago. And halos same pa rin naman yung bias ko towards it. So, meron pa rin siyang consolidation sa area na to, no? So, that's why the levels are still S1 and S2. So, hindi pa rin naman niya nababasag yan. Pero ngayon, mukhang na-invalidate niya na yung R1 kasi pinagigitnaan lang ng consolidation niya, no? So, tatanggalin ko na tong R1 at imomove ko na higher dito sa upper part ng range niya. So, around 24.40 na area, no? So, for SMPH, ganun pa rin. Wala pa rin talagang difference. Tumatagal lang talaga yung consolidation. And para sa akin, magiging optimistic lang talaga ako dito sa SMPH pag nabutas niya yung R2 to R3. Kasi that would indicate na pwedeng tapos na yung matagal niyang consolidation. Kasi yung consolidation peak nito nag-start ng Feb 5. So, nearly 7 months, no? Na consolidation na siya. So, matagal-tagal na yan. So, pag nag-breakout to, maganda. Kasi ang tagal na ng consolidation na ginagawa niya. And definitely, okay kasi nga, blue chip and big cap stock to. So, it will definitely help the PSEI and the overall market conditions pag nag-breakout yung SMPH. So, things to watch out for. Syempre, hindi na dapat mag-breakdown sa S1 because that would indicate na i-revisit niya naman yung S2 and ayaw nating i-revisit niya na to actually kasi pag nag-breakdown pa yan sa S2 then di natin sure, no, baka mag-cut loss yung mga kumuha during this consolidation and ang daming bentahan na mangyayari dyan pag nangyari yan. So, ayun yung things to watch out for sa SMPH. So, ngayon, neutral lang tayo since consolidation naman siya at wala ding nangyayari sa overall markets natin. So, you can watch yung mga previous stock chart analysis videos ko for SMPH. So, dun ko in-explain kung ano yung mga significant levels na yan before. So, next stock, TEL. So, for TEL, grabe, no? Yung last time na na-review ko tong stock na to, August 19. So, ang nangyayari na actually was nagkakaroon lang siya ng consolidation dito sa area na to. So, you can see the small box here. And tinitest niya sana, no? Yung R2 na mag-breakout. Pero, gaya nga ng nangyari sa Globe because these are the two biggest telco stocks. Hindi lang sa internet, no? Pero, pati sa cellular. So, mukhang grabe at negative talaga yung effect ng konektadong Pinoy bill sa kanila. So, nagkaroon talaga ng malakas na bentahan. So, nagtagal lang siya ng halos 2 days, no? Dun sa support natin na S1, S2. Kasi ito kasi yung previous range niya eh. That's why na-identify natin yung S1 at S2 as the possible support. So, ano ba yung nangyari dyan? Meron kasi tayong 3.67% na dividends na binigay nung August 27. So, ex-date yan. So, nagkaroon ng drop because of the konektadong Pinoy bill, no? Negative sentiment. Tapos, nagkaroon pa ng ex-date. So, mas natulak pa pababa. And then, nagkaroon na naman ng selling kasi grabe talaga yung effect din sa PSEI nung bill na yon. So, ang ending, naging fake out yung breakout niya dun sa downward pattern na ginagawa niya.
So, previously kasi no, around July, I identified na ito yung ginagawang malaking pattern ng TEL. So, nag-breakout siya dyan and akala ko, no, magandang galaw na yun. Kaso na-negate yung move dahil sa negative sentiment na nagawa ng konektadong Pinoy Bill. And in a span of 3 to 4 days, bumalik ulit siya dun sa downward channel move niya na yan. So, in this case, yung S1 at S2, ida-downgrade natin yan. So, gagawin na nating resistance yan. Yung previous na S1 levels. So, yan na yung ating R1. And possibly, ito na yung ating R2 kasi ito yung bottom part ng range niya. So, ayan siya. So, R2 yan. And yung ating R3 is ito na, yung double top na resistance na ginawa niya nung August, no? So, ito na yung R3. So, ano naman yung next possible support ng TEL? So, in this case, pwedeng immediate support yung bottom part ng trend line niya. So, around 1127.50 na levels, no? So, pwede niyang ulitin tong move na ginawa niya, mag-support dyan. Pero, tingnan talaga natin sa structure na support niya talaga sa previous na candles niya, no? So, lagyan lang muna natin ng line sa 1157. Tingnan natin. So, meron agad tayong nakikitang support dito sa 1093.70. So, tingnan natin kung meron pang support sa ilalim ng 1093. So, medyo malalim na, no? So, yung pandemic lows pa niya. So, around 804. And meron din significant price interaction near 1,000 levels. So, lagay natin 1,000. So, kung hindi magsusupport yung bottom part ng trend line ng falling wedge na to, then I can see yung 1,093 as the possible S1 for this stock, no? Tapos, ito yung 1,000, hindi lang siya S2, but it's also a significant level kasi psych support eh. So, S2 yan, may confluence. And then, yung low talaga niya, no? Dito sa 804.85. So, yan yung ating S3. So, pandemic lows pa yan. So, medyo malalim yung mga potential support ng TEL. Pero mukhang dito na yung major support niya talaga, eh, no? From 1,000 to 1,100. So, on a price action technical analysis perspective, definitely not looking good for TEL. Kasi ang ganda na nung ginawa niyang move. Tapos, ang ending, bumalik lang ulit siya dun sa ginawa niyang channel, no? And hindi rin maganda kasi nagkaroon ng consolidation dito tapos nagkaroon ng bentahan. So most likely, yung mga sumalo dito, nag-cut loss. Yung mga sumalo din dito, nagka-cut. Tapos yung mga kumuha pa before, no? So may potential pa nga talaga na pag hindi tumaas tong stock na to at nag-decide yung mga fund managers or mga malalaking investors na maglipat ng kanilang stocks, then posible talagang pumunta pa sa ilalim yung TEL, no? And sobrang laki nung naging selling na to. So, it's the biggest selling volume since July. So, for the past 2 months, ito yung pinakamalaki niyang volume na ginawa nyo. So, definitely not looking good for TEL in the short term. So, sa usapang fundamentals, investors, no, fundamental analysis, I'm not sure kung ano yung magandang catalyst ng TEL para maibalik siya sa 1.3 na levels. So, tingnan natin in the coming weeks kung anong gagawin ng TEL, kung i-revisit ba niya yung S1 or babalik man lang ba siya at least above 1281 levels. So, let's see. So, that ends the stock chart analysis video for today. So, kung meron kayong mga stocks na gustong mapag-usapan na hindi na-cover sa video na to, you can just comment down below and marireview ko yan sa mga succeeding stock chart analysis videos. So, I'll paste dito sa screen yung mga links ng previous stock chart analysis videos and my other videos as well. You can also check the link towards the left, no, if you want to be a member of this channel and be part of the membership group. So, you can have exclusive access sa mga videos relating sa 24K to 1M challenge and my watch list for that portfolio. So, thank you for watching this video.